Marami nagtatanong sa ating mga officer na paano daw ba gumawa ng report. So, siyempre sa mga English po yan, ano po. So, pag na-report kasi, may kasi tayong magbigay ng mga report na parang kopyahan kasi mga confidential po yan. So, gagawin po natin para tayo matuto, gumaling, maging bihasa sa paggawa ng report. Simplihan lang naman eh. Hindi naman kailangan kasi ibigay natin yung details. Sa simula, ano yung dapat gawin? Kasi kung bibigyan lang tayo ng parang pahalinturaran ng mga report na hinihingi natin, pwede naman po yun, pero hindi naman lahat yun yung concept po eh, kasi depende po sa sitwasyon yun. So kailangan pagalingin muna natin yung sarili natin pagdating sa mga pag-aaral ng English, kasi sobrang hirap kasi kahit ako dinanas ko din yan, parang mag-read ng English, sobrang ang daming proseso pa din, mahirap, hindi lang kahit may copy ka, hindi mo alam ano ba yung mga term na ginagamit, paano ba ito, diba? So pwede po yung guide lang, pero hindi talaga doon tayo huhusay. So, ano yung dapat natin unang gawin? Tutulong ko lang po sa inyo. So, dapat po una, magbasa tayo ng mga books na English. Ayan. Dapat, ang officer hindi lang doon sa paggagawa ng report eh. Kailangan meron ka din mga idea para pag nag-card mounting ka, may share tayo sa mga tao natin. So, ako po, ang ginagawa ko, I have read books. Marami po akong books na binili, nag-invest. Dapat talaga tayo mga officer, mag-invest tayo sa sarili natin. Huwag lang yung okay, attending seminar will do, pero hindi po yun eh. Kailangan kapag hindi tayo masyadong busy, you have to read books, yung inspirational. Kasi kailangan ang officer, ito para lang po sa akin na kasi mga basher naman niya, dyan na naman, mag-ano niya na ito. Kanya-kanya po tayo ng ano, kung saan po yung portfolio, pwede po yun. Ako sinishare ko lang kung ano yung ginagawa ko sa sarili ko, no, to, para makatulong tayo sa mga guard natin. Kailangan ang officer kasi maraming alam yan eh, knowledgeable, malalim, malawak, kumbaga andun yung gagawa ka talaga ng paraan para makatulong sa kanila. Paano yung una sa sarili mo, invest mo sa sarili mo. Kaya ako nagtatabi din po ako sa mga sweldo ko, sa allowance ko para pambili ko ng mga books na makakatulong kasi dapat you have to invest to yourself. Ano yung mga books na dapat natin basahin, diba? So ako, ito yung mga binabasa ko para at least may aware po kayo. So una po, meron po ako yung master your time. Siyempre, bilang officer, dapat you know how to manage your time. Master mo yung time mo. Binabasa ko rin po yan. Para may idea ko, paano ba yung oras? Sobrang halaga po ng oras. Di ba sabi nga, time is gold. Pero para sa akin, marami nang nagsasabi, natin it is not only a goal. Time is life. Lahat po tayo binigyan ng 24 hours in one day. Pero bakit iba-iba? Paano natin gamitin? May lumalagot to manage their time, merong hindi. Kasi nga, diba, master your time. Yan po yung mga binabasa kong book. So, meron pa po. Para at least aware po kayo ano po yung mga tools na ginagamit ko. So, meron din ako Master Your Success. Diba? So, yan po yan. Bali, tatlo po yan sila eh. Master Your Success. Siyempre, dapat maging successful ka kasi nagdadala ka ng tao, nag-handle ka, nagtuturo ka, and yet, ikaw hindi ka naman. Hindi naman sabihin success kasi sobrang tayo mo. Pera, yaman mo. Sabihin, financially, hindi ka masyadong debate. Diba? No? Nahahandle mo siya. Kasi magtuturo ka about financial, siyempre kailangan mo rin doon yung mga paano kung mag-ipon, tapos ikaw, utang ka ng utang, wala kang ipon. So, you have to master your success. Okay? So, next, ano pa po ba? Master your emotion. Kailangan po yan bilang officer kasi hindi tayo sobrang palagi galit na galit, panabog ka, sigaw pa ng sigaw. Kaya nga lang yung sinasabi, diba? You can teach them with your hand. But, your iron hand. You can teach them with your iron hands, but with compassionate heart. Hindi ka pwede magturo na kung gusto mo sintakin mo sila, di ba? Yung parang officer ako, ganito. Hindi. Dapat with your compassionate heart. So, master your emotion. Hindi dapat maggalit ka, di ba? Sabi nga, huwag ka mo na magsasalita. Makikipag-usap, magalit ka. Diba? So, you have to inhale, exhale. Palipasin mo muna. Magkakalamahin mo muna yung sarili. Lahat naman, kahit sa agency ka pa naka-assign, ikaw yung mga officer nila, dapat with compassionate heart. Lagi mo, kasi alam mo yung agency na pinanggalingan ko dati, hindi ko lang i-mention yung name ano ko, sobrang napakakapagmahal sila sa mga guard nila. Ito yung pagkain, pagka mag-a-apply, di ba yung kailangan eh, kasi maraming talaga nag-a-apply, nagutom, nagtitipid talaga. Minsan, i-interview mo yung gutom, yan ang isasabihin niya, sa kumakalam ng sikmura. Di ba, meron akong ganyan din na interview na guard ko before, nakasin ako sa isang condominium. Dumarating sa akin, parang namumuta. Sabi ko, anong problema? Interview mo, marinig mo yung gumaganyan. Sabi ko, sigurado ito. Anong problema ganyan? Sabi ko, wala pa akong kain. Tapos pinakain ko muna. Kasi kailangan yun eh. Hindi ito sabihin na, nag-apply ka, ganun po talaga. Maraming tao mga pinagdala. Dapat maintindihan natin.
So, dapat master daw yung emotion. Next, ano pa po, yung nabasa kong books para aware kayo. Sabi, paano kung gusto natin mag-ano na report, tapos makanting English, hindi pinag-blame din po marami kasi din yung officer ngayon na pagdating sa reporting, hihirapan sila. Ano po, next, meron pa akong binig na 30 days to better English. Kasi baka sabihin, yung mga binabasa kong books, wala ako. Ito po, sinasabi ko sa inyo, ayan, pinapakita ko sa content ko. Marami pa po, may mga post pa ako dun sa table ko. Ito lang muna iano. Sige, para sobrang gaganda itong mga post ko po na to. Basahin niyo, marami po kayong matututunan. Talagang highly recommended po siya. 30 days to better English. So, yeah, 30 days, so babasahin mo siya. Mas maganda kasi ako, gusto ko niya, ayoko dun sa mga ano yung, ako kanya-kanya ng ano yung sa mga e-book na ganyan. So, mas gusto ko yung para naamoy mo yung amoy ng leaves, tapos talagang itatabi mo siya. Tsaka binabalutan ko iniingatan ko yan. Siyempre, pag ano, binabasa ko pa rin siya, inulit ko pag gustuhan ko siya. So, yan po. Ano po? Next po is 48 Laws of Power ni Robert Greene. Napakaganda po nito. The 48 Laws of Power. Andito po lahat. Makikita nyo kung ano yung mga mahalaga na dapat gawin. Talagang may i-apply po natin sa trabaho natin. Diba? So, napakaganda po niya. 48 Laws of Power. Okay? So, ano pa po ba? Next po na nasa is The Atomic Habits by James Clear. Napakaganda po ng Atomic Habits. Ito yung ang liliit na ginagawa natin, ang laki pala na impact sa sarili natin. At saka, simplihan na, huwag masyadong madami. Isa lang ang gawin mo na palagi na makakatulong sa'yo. Ang laki po ng impact. Kaya nga, Atomic Habits. Diba yung parang atomic bomb na ang liit lang, pero pag sumabog, sobrang laki. Ganun po siya. So, hindi ko na po i-literate para basahin niyo po. Sobrang highly recommended siya. Atomic Habits. May halaga po, pero syempre yung matututunan naman, sobra pa po. Ganun po talaga sa ating lumago, mag-i-invest ka po talaga. Okay? Siyempre, nagtuturo din ako ng financial. Gusto ko rin matutong mag-ipon. Nagbabasa rin ako ng mga books. Gusto ko. Ang unang-unang nagustuhan kong books na binasa ko talaga is yung Rich Dad Poor Dad. Dito ko nakita na totoo talaga. So, ang laki-laki nang naitulong sa akin po ito ng Rich Dad Poor Dad books. May malaking books nito nahiram din na naibalik sa akin ang dami. Nahiram din ako nito. Pero okay lang. At least nakatulong ako sa kanila. May malaki akong books nito kasi mas maganda siyang tayo yung malaki yung letter. No, so maganda po siya, Rich Dad Poor Dad. Highly recommended po. Kasi kailangan ng mga officer, tinuturuan din natin yung mga staff natin, mga subordinates natin, paano makapag-promote po, gasto sa mahanapan ng mauutangan. Sabi ko nga, there's a good debt and bad debt, pero bakit kailangan pa darating doon? Pero pwede naman, sa debt siya, nagagamitin mo para lumago lalo. Okay po yun. So, napakaganda po ng Rich Dad Poor Dad. Basahin mo po siya. Okay, ano pa po yung binabasa kong books? Sa afternoon, nagustuhan ko rin mga books ni Chinky Dan. Diba, si Chinky Dan, follower din po ako. Napakadami katulad ko yun may negosyo diary. So, kailangan kasi hindi sabi ko nga, diba, hindi tayo tigapagmana ng kumpanya kung nasaan tayo. Ibig sabihin, yung trabaho natin, pagbutihin po natin, gamitin natin, para lumago din tayo na makatulong din tayo sa iba. Yun lang po yun. Sabi ko tayo paging empleyado. Masarap paging empleyado. Sabi habang empleyado kayo, yung salary mo, yung magsusustain ang gusto mong maging negosyo. And then afterwards, yung negosyo mo, ito yung magsusustain ko, yung mga plano. So, yun ang makatulong ka. Diba? So, ganun po. Okay? May negosyo diary. Meron po ng mga books ni, ano pa po yung budget. O, yan po. May budget diary. So, ang laking may tuturo po sa inyo mga books na to pag nabasa po ninyo. So, next po niya, kahit pong Chingitan is Diary of a Pulubi. Yan, kaya ba't ka nagiging pulubi? Kasi ang dahil mong ginagawa. Diba? Hindi mo sabihin na talagang naging diyan ka na sa lansangan. Ibig sabihin, naging pulubi ka, hirap na hirap ka. Bakit? Kasi pag nagsweldo ka, yung ginagawa mo, kasus dito, kasus doon. So, basahin niyo po. Marami po kayo dito matututunan. So, sorry. So, next po is may ipon diary. O paano ka mag-ipon? Malaking bagay na naitutuling din po sa inyo pag nakapag-ipon ka. Yan po. Okay? So, ano pa po yung susunod? Ang binasang mga books is ito. Yung Turn Everything into Money. Book 1. Dalawa po siya. Turn Everything into Money. Book 2. Napakaganda po ng books na to. Sobrang ganda. Marami kang bagay na pwede mo palang pagkakitaan. Akala mo basura na siya, scrap na siya or what. Ang dahil pong pwede dyan po. So, Turn Everything into Money, Book 1 and Book 2. Okay? So, ano pa po? So, next po natin is yung ito pa, binasa ko George S. Clason, The Richest Man in Babylon. Ganda rin po dito. So, about Santo Financial, marami po tayo matututunan dyan. At saka yung isa pa is The Science of Getting Rich. Napaka-liit lang po niya, bilisang basahin, pero ang laki po ng impact kung gusto nating lumago. Bakit kailangan natin pag-usapan din ng pera? Tanong, bakit po tayo
na nagtatrabaho because of money to sustain our needs. So dapat pinag-uusapan po yun, napakahalaga po no. Ano po, so ito po yung mga books na ako sa inyo pag nabasa ninyo po, malaking maitutulong hindi lang matututo ka na sa usaping pananalapi, lalago ka pa when it comes to grammar, read kayo ng maraming books, kahit hindi nyo maintindihan sa simula yan pero unti-unti pag inut-ut mo, alam mo na yung ibig sabihin. Ganun po talaga hindi mo kasi instant na maano yan kasi ako talaga hindi ako wild reader before Lumasayin ako sa isang bookstore somewhere in BGC na content ko na rin po, hindi ko napapangalanan. Nagtataka ko, ba't itong mga mayayaman na ito, laging gusto, laging boss, parang hindi mabubuhay pag walang binabasa. Kasi doon, pwede kang mag-browse talaga, kasi nagbabasa pa iba niyan, pag binibili, tatanda lang yung page, tapos, kasi 4.5 years ko din pong hinawakan yun babalikan nila kinabukasan niyan, alam nila kung saan nakalagay yung mga post ganyan. Sabi ko, ano yung talagang, nung ako yung natuto ng gusto ko ng basa, hindi pwedeng wala akong books talaga na nabila pag nag-save sila. So, kaya ang dami kong books galing pa sa kanila. Binili ko po sabi, kasi doon talagang pag bumili ka, ako inilagay ko pa rin yung resibo sa likod. Ewan ko kung may mga resibo pa yung mga ng aking libro sa likod. Kasi nga baka mamaya sabihin nila kinuha ko lang doon yun. Meron ako noon ilalagay ko pa sa likod yung resibo para sure na akin talaga na nabili ko siya. Diba? So baka sabihin nawala ko lang ko sa mga books na meron ako pang resibo nila. Para sabihin talagang binili ko, siyempre board ka doon, baka sabihin kinuha mo pa yun doon. Talagang sobrang antahin kong natutunan talaga doon. Kaya ngayon may mga books talaga ako talagang tinatabi ko sa table ko pag ipapakita ko sa inyo. Nakapile siya. Kasi gusto ko pagka hindi ako busy sobra, papasa ko ng konti-konti hanggang sa'yo. Bago ako matulog, magbabasa pa rin. So, napakahalaga po tayo mga officer. Hindi lang officer, pati mga playing card, magbasa kasi magiging officer din po kayo. So, yun po yung susi para gumaling sa pagkagawa ng report, magbasa tayo ng mga English, and then magsalita kayo ng English, kahit pa English, Karabaw pa yan, o unti-unti okay lang po yun. Ang mahalaga po, natulog tayo. So, ito po siya ko sa mga books ko, malaking tulong po sa inyo, unti-unti mag-invest po kayo. Kung nag-invest po kayo sa mga cellphone na pinapalago, walang problema. Sa mga kailangan ninyo ng mga material, walang problema, basta kaya ng budget ninyo. Pero how much more yung knowledge na yun magiging daan para higit na lalong lumago kayo sa pagdating sa report and then sa personal na buhay na lalong po kayo. Just read a lot of books.